The Eternal Bloodline. Kabanata 70. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang lumipas habang nakaupo si Kyle sa espasyo ng isip, ang kanyang ekspresyon ay blanko, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa impormasyon tungkol sa istruktura ng kapangyarihan. Paulit-ulit niyang binasa ang impormasyon, hanggang sa napabuntong hininga siya at kinurot ang kanyang mga kilay. Sabi ng maitim na mata na iyon ay kulang ako sa kaalaman, pero pagkatapos dumaan sa bola ng liwanag, parang wala akong alam. Umiling siya sa hindi makapaniwala. So, hindi kumpleto ang mga librong nabasa ko sa buong buhay ko. Parang sa paglipas ng panahon ay nakakalimutan na ng lahat ang totoong landas. O baka naman may nagtago nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinag-aralan ang tunay na istruktura ng kapangyarihan, isang nanginginig na hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Istruktura ng kapangyarihan. Isa. Mga mortal na rango, F rango hanggang triple S plus rango, ang tunay na simula kung saan ang mga mortal ay nagkakaroon ng kaalaman at hinahasa ang kanilang mga kakayahan sa kanilang piniling landas. Sa bawat pag-unlad, nagkakaroon sila ng mas mahabang-habang buhay. Dalawa. Ascendant, isang ethereal na estado na maaari lamang makamit kapag ang isang mortal ay umabot sa triple S plus rank. Dito nagsisimula ang paghahanap ng kaliwanagan mula sa universo at ang paghakbang sa landas ng immortalidad. Tatlo. Pseudo-banal na rango, isang transitional na yugto bago ang tunay na kabanalan. Apat. Banal na rango, ang yugto kung saan ang mga ascendants ay nakakakuha ng sapat na lakas upang lumikha ng isang direktang koneksyon sa universo. Pinaulanan sila ng banal na kapangyarihan at nagtataglay ng tulad Diyos na lakas. 5. Transcendent na rango, ang yugto kung saan ang mga nilalang ay walang hanggan at ang kanilang mga katawan ay nakamit ang tunay na immortalidad. 6. Kataas-taasang rango, ang mga immortal na ito ay nalampasan ang mga limitasyon ng banal na pag-iral at nagkamit ng mga pambihirang kakayahan. Maaari nilang baluktutin ang mga batas ng sansinukob, at ang kanilang presensya ay nag-uutos ng pagpipitagan. 7. Celestial, ang pinakamalakas na rango, kumakatawan sa mga nakatayo sa tuktok ng lahat ng pag-iral. Sa pamamagitan lamang ng pag-iisip, maaari nilang hubugin ang katotohanan, baluktutin ang oras, at sirain ang mga batas ng sansinukob. Sila ang epitome ng lakas. Ngumisi si Kyle. Buong buhay niya, akala niya ang triple S plus rango ang pinakamataas, pero ngayon, napagtanto niyang napakarami pang antas ng kapangyarihan na higit pa sa kanyang inaakala. Naisip niya ang kakaibang mga mata at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Gaano ba kalakas ang may-ari ng mga matang iyon? Divine. Oh! Nakahinga siya ng maluwag nang maalala ang huling sinabi ng mga mata. Tandaan mo ako, anak. Damn it, isang mahina lang akong mortal na aksidenteng nakakuha ng bloodline. Oo, alam ko na magkapareho ang pangalan ng aking bloodline sa mga nasa tuktok ng lahat ng pag-iral, pero paano ko babayaran ang utang na loob sa mga nakakatakot na matang iyon? Napabuntong hininga si Kyle. Napakaraming impormasyon ang natanggap niya sa maikling panahon. Tumayo siya at naglakad-lakad sa walang laman na espasyo, sinusubukan niyang maunawaan ang katotohanang kailangan niyang bayaran ang pabor ng isang napakamakapangyarihang nilalang. Pagkaraan ng ilang minutong pag-iisip, ibinato niya ang bagay sa likod ng kanyang ulo. Walang dapat ikabahala ngayon. Kakayanin ko ito sa hinaharap. Kinapa niya ang kanyang mga kamay at tumingin sa paligid. Umalis na tayo rito. Masyadong delikado. Paano kung may dumaan na namang makapangyarihang nilalang at makita ako? Napag-aralan na niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa espasyo ng isip. Ito ay isang lugar na direktang konektado sa kanyang kamalayan, kung saan maaari siyang mag-imbak ng kahit ano. Pero kung mamatay siya o malubhang masugitan ang kanyang kamalayan, mawawala ang lahat sa loob nito. Karaniwan, tanging ang mga nasa pseudo-divine na rango ang makakapagbukas ng espasyo ng isip, pero ang kalagayan ni Kyle ay kakaiba. Nakakuha siya ng napakalaking espasyo dahil handa na ang kanyang katawan para sa paggising ng kanyang bloodline. Pinagmasdan ni Kyle ang espasyo ng isip sa huling pagkakataon at naisip na umalis. Sa susunod na segundo, ang kanyang katawan ay sumabog sa maraming asul na mga particle. Kumikinang ang mga particle, pero pagkatapos ay kumalat sa paligid. Kasabay nito, ang orihinal na katawan ni Kyle ay nanginginig, at ang asul na kumot na bumabalot sa kanyang katawan ay bahagyang nanginag. Ang yelo sa paligid niya ay nawala, at puddles ng malinaw na tubig ang nakapalibot sa mga berdeng puno. Umiikot ang hangin sa paligid, at dumaan ang bug zone ng hangin sa mga dahon. Sumirit si Kyle at isang malaking hininga ang kumawala sa kanyang mga labi.
Ginalaw-galaw niya ang kanyang mga daliri at parang naghihintay ng cue, maraming maliliit na bitek ang lumitaw sa kumot. Naglakbay ang mga bitek sa buong kumot at sa isa pang malakas na tunog, nawala ang kulay ng kumot at naging alikabok. Nanlaki ang mga mata ni Kyle at napaungol siya nang pumasok ang maliwanag na liwanag sa kanyang mga mata. Kinusat niya ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang kanyang paligid na may malalaking paghinga. Og! Ang kanyang mga daliri ay pumulupot sa isang kamao at siya ay umiling. How? Sa isa pang malaking hininga, ginalaw niya ang kanyang kamay at sinubukang hawakan ang puno sa likod niya para sa suporta. Tumayo si Kyle, nanigas ang buong katawan niya dahil sa pagiging inactive. Naglakad siya ng ilang hakbang at may sumigaw sa kanyang isipan. Kyle! OMG? Bakit siya sumisigaw? Muntik na akong mawala ng balanse. Kyle! Kyle! Naririnig mo ba ako? Nahihilo si Kyle dahil sa malalakas na sigaw. Gusto niyang isara ang kanyang mga tenga, pero naalala niya ang boses na iyon. Naririnig kita, Bia. Huwag kang sumigaw ng malakas. Napabuntong hininga niyang sabi at tuluyang hamina ang mga sigawan. Ayos ka lang ba? Napaham si Kyle nang maramdaman niya ang emosyon ni Bia. Bumalik na sa normal ang kanilang koneksyon. Bahagyang umangat ang labi niya. Bihira lang si Bia na magpakita ng pag-aalala para sa kanya. Ako ay ganap na maayos. Pagkatapos ng isa pang hakbang ay natigilan siya. Nakatutok ang kanyang tingin sa isa sa mga puddles ng tubig. Ang malinaw na tubig ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng araw. Wow! Napakurap si Kyle nang makita ang refleksyon niya sa tubig. Akin ba itong mukha? Bahagya siyang napabuntong hininga. Ang matingkad na pilak na buhok ay nakalugay sa malasutla at may kintab na mga hibla, kumikinang na parang liwanag ng buwan sa isang tahimik na lawa. Ang medyo mahabang buhok ay nakatikip sa kanyang mga tenga at kalahati ng kanyang mga mata, na nagbibigay sa kanya ng isang misteryosong aura. Sa ilalim ng matingkad na buhok, nakikita niya ang isang pares ng berdeng mga mata, tulad ng mga hiyas ng esmeralda. Ang mga mata ay kumikinang ng kumurap si Kyle. Isang mukha na may pinnate na jawline, matataas na cheekbones, at isang proporsyonal na ilong. Ang kanyang balat ay mapatla, makinis, at nagliliwanag. Natigilan si Kyle ng ilang segundo, hindi man lang nakilala ang sarili. Sigurado akong sa ganitong itsura, walang maniniwalang ako si Kyle. Ibinuko niya ang kanyang mga palad. Tulad ng kanyang mukha, kinis ang mga ito. Ang mga kalyo mula sa pagsasanay sa espada ay wala na. Natigilan si Kyle nang muling umalangaw sa kanyang isipan ang boses ni Bia. Oo. Sigurado akong ayos lang ako. Ang itsura ko lang ay nagbago ng konti. Siguro. Nakita ko ang itsura ko sa mind space nang titigan ko ang mga malalaking mata. Kung tama ang pagkakaalala ko, pareho lang ang itsura ko noon. Sa tingin ko, dahil hindi ako aware, kaya binigyan ako ng mind ko ng itsura na pamilyar sa akin. Tumango si Kyle na may kasiyahan. Mas gusto niya ang silver na buhok kaysa itim. Pero may maliit na problema, malamang natatanggihan siya ng kanyang pamilya kung uuwi siyang ganito ang itsura. Ngayon ko lang naisip, gusto kong makita ang kanilang gulat na mukha, lalo na si Nine. He chuckled at umiling. Sa sobrang kinis ng kanyang balat, mukha siyang mahina, katulad ng isang taong hindi pa nakakaranas ng hirap. Bakit bigla ka na lang nahiya? Umalangaw sa isip niya ang kaina-hinalang boses ni Bia, at napabuntong hininga si Kyle. Dahil lang. Pumikit si Kyle at dinamdam ang kanyang katawan. Nararamdaman niya ang malinaw na daloy ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, at sigurado siyang ibang-iba ito sa mana. Binuksan niya ang palad niya at bumungad sa ibabaw ng palad niya ang malamig na asul na apoy, marahang nilaybot ang palad nito at hinaplos ang kanyang balat. Hindi na ako nilalamig. Gumamit si Kyle ng isang malaking tipak ng kanyang mana, at ang apoy ay pumutok paitaas, naglakbay sila ayon sa kanyang kalooban at binalot ang isang malapit na puno. Ang puno ay hindi nasusunog. Sa halip nang dumampi ang apoy sa puno, nagsimula itong magyayelo ng napakabilis. Ngumisi si Kyle. Kaya niyang manipulahin ang mga apoy na ito dahil hindi ito isang kasanayang hinihigop niya. Likas na lumitaw ang apoy sa kanyang katawan nang gisingin niya ang kanyang bloodline. Nag-isip siya, at nawala ang apoy, naiwan ang isang puno ng yelo. Kinusat niya ang kanyang mga mata at hinawakan ang puno. Malamang malamig ito, pero hindi naramdaman ni Kyle ang lamig. Mukhang hindi na ako maaapektuhan ng lamig. Habang mas ibinunyag ni Kyle ang mga sekreto ng kanyang bloodline, lalong hindi kapanipaniwala ang kanyang nararamdaman. Umiling siya at tumingin sa paligid. Nasa lugar pa rin ako. Kailangan kong gumawa ng paraan para makaalis sa kagubatan na ito.
Nagsimula na siyang maglakad habang kausap si Bia sa isip niya. Bia, kumusta ang iba? Nag-aaway sila. Ang tournament, remember. Natapos na, at ngayon ay nagsasanay na sila sa ilalim ng ilang matatandang individual. Tumigil saglit si Kyle pero nagsimula ulit maglakad. Gaano katagal ako nakatulog? Seryoso ang boses niya, at ilang segundo lang ay sumagot si Bia. 2 buwan. Pinilit ni Kyle ang dila niya kaya naman nakaramdam siya ng pananakit sa buong katawan. Halos 2 buwan na siyang nakahiga sa iisang lugar. Dapat ba akong hanapin ka? Napaisip sandali si Kyle. Hindi, huwag. Manatili kay Mia. Susunduan kita mamaya. Delikado kung mag-isa kang gumala. Pero naniniwala ako na ang aking mga kaibigan ay nagsumikap ng husto sa aking kawalan. Kaya gaano na sila kalakas ngayon? Nakangiting naghihintay ng sagot si Kyle. Si Alec ang pinakamalakas sa kanila. Ang kanyang score ay ang pinakamataas sa lahat ng unang taong kalahok na lumaban sa torneo. Sa ngayon siya ay si Rango. Nag-reply lang si Kyle ng o. Kaya naman napukaw ang interes ni Bia. Paano ang iyong Rango? Ngumisi si Kyle at tiningnan ang stats niya. Stats. Pangalan, Kyle. Bloodline, Celestial. Rango, B. Lakas, B. Mana, A. Agility, B. Talento, triple S plus rank. Swerte, A. Kasanayan. Kakayahang bloodline, asul na apoy, walang rango, mga espesyal na apoy na nakuha dahil sa paggising ng isang sinaunang bloodline. Sa pagkonsumo ng mana o anumang uri ng enerhiya, maaaring manipulahin ng gumagamit ang apoy sa kanyang kalooban. Fireball, F, rango, maaaring gumamit ang user ng mana para gumawa ng maliit na bola ng apoy. Kung mas maraming mana ang ginamit, mas malaki ang laki ng ball ang apoy. Nagmana ng kasanayan ang Ice Dragon, Ice Domain plus S rango, maaaring tumawag ang user sa isang domain sa isang partikular na lugar, I-lock at I-freeze ang lugar. Sa loob ng domain, tataas ang lahat ng istatistika ng gumagamit ng isang sub-rango, ang mga pag-atake ng uri ng tubig at yelo ay hindi magiging epektibo laban sa gumagamit, at ang lahat ng istatistika ng mga kalaban ay mababawasan ng isang sub-rango. Kailangan ng hindi bababa sa C, rank mana. Nagmana ng kasanayan ang Fire Phoenix, panlaban sa sunog, B, rango, passive, magbibigay ng panlaban-laban sa mahinang pag-atake ng uri ng apoy, at dahil sa minanang epekto ay hindi gaanong maaapektuhan ng nakapaligid na temperatura ang gumagamit. Kulog na arrow, F+, rango, maaaring gumamit ang user ng mana para mag-conjure ng mga thunder arrow mula sa kalikasan. Ang mas maraming mana ang gumamit, mas malaki ang mapanirang kapangyarihan ng mga arrow. Takot, A, rango. Ang gumagamit ay maaaring magtanim ng takot sa mas mababang rango ng mga kalaban kaysa sa kanyang sarili, na ginagawang hindi sila makapag-isip ng tuwid sa panahon ng labanan. Hindi kailangan ng mana para sa kasanayang ito. Ice Spear, B, rango. Sa paggamit ng mana, ang kasanayang ito ay nagbibigay daan sa gumagamit na bumuo ng malalaking ice spears. Ang mga sibat ng yelo ay madudurog sa mga pira-piraso pagkatapos tamaan ng kalaban. Ang nakakalat na mga fragment ng yelo ay makakasakit sa lahat ng mga kaaway sa loob ng ilang metrong saklaw. Sa sapat na mana, ang user ay makakabuo ng daan-daang ice spear sa loob ng ilang segundo. Ice Armor, B, rango. Gamit ang mana, binibigyang daan ng kasanayang ito ang user na makulong ang kanyang sarili sa isang hindi nakikitang belo ng yelo, na nagbibigay ng pagtutol sa gumagamit sa parehong pisikal at mahiwagang pag-atake. Ang gumagamit ay maaari ring sumipsip ng ice armor sa kanyang katawan, gamit ang mahiwagang yelo upang ayusin ang mga maliliit na sugat. Fire Rain, B, rango. Maaaring gumamit ang user ng mana upang lumikha ng dagat ng apoy na direktang bumababa sa mga kaaway mula sa langit. Kung mas maraming mana ang ginamit, mas malaki ang saklaw ng pag-atake. Mga Black Skeleton plus S rango, maaaring gumamit ang user ng mana upang lumikha ng mga Skeleton Warrior. Kung mas maraming mana ang ginamit, mas mataas ang rango ng Skeleton Warrior. Sa sapat na mana, ang user ay maaaring tumawag sa isang undead na hukbo. Kailangan ng hindi bababa sa D, rank mana. Instant Teleportation, A, rango, maaaring mag-teleport ang user sa loob ng ilang metrong radius sa bilis ng kidlat. Kung mas maraming mana ang ginamit, mas maraming distansya ang maaaring masakop ng user. Sa sapat na mana, ang user ay maaaring mag-teleport ng libu-libong milya sa loob lamang ng ilang segundo. Rango ko. Well, mas mataas lang ng kaunti kay Alec.
Nakangiting nagmumuni-muni si Kyle at hindi napabuntong hininga si Kyle nang makita ang kanyang talento, Triple S Plus rank, ang pinakamataas na potensyal na kilala. Ngunit matapos malaman ang tunay na lakas na nasa labas ng planetang ito, umiling siya na may mapait na ngiti. Ito ang pinakamataas na ranggo na maaaring makamit ng isang mortal kung may sapat siyang talento. Pero imposibleng malaman ang eksaktong potensyal pagkatapos ng Triple S Plus rank. Kapag ang isang tao ay tumuntong sa ascendant state, at nakakuha ng kaliwanagan mula sa universo, maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay patungo sa mas malaking landas. Napaisip si Kyle. Nagustuhan niya ang bagong kaalaman na natanggap niya, at dahil dito, ang kanyang paraan ng pag-iisip ay nagbago. Dati, gusto niyang maging sapat na malakas para protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngayon, gusto niyang makita kung ano ang nasa likod ng mga hangganan ng planetang ito. Kakayanin ko ba? Parang hindi sigurado ang kanyang boses, pero ang maliit na paggalaw ng kanyang labi ay nagpakita ng kanyang determinasyon. Ngayong alam na niya ang katotohanang nakatago, gusto niyang maabot ang isang makapangyarihang yugto. Gagawin niya ang kanyang makakaya at tingnan kung gaano siya kalayo makakarating sa landas na ito patungo sa immortalidad. Ano ang maaaring mangyari? Mabibigo siya. O baka mapapagod siya. Sa huli, makukontento siya sa kanyang mga pinili. Napangiti si Kyle. Mahigit isang taon na ang nakakaraan, gusto na niyang magpakalasing dahil sa mababang talento niya, at alam niyang kahit buong buhay niya ay magsumikap siya, hinding-hindi niya maaabot ang B rank. Pero ngayon, gusto niyang maabot ang tuktok. Paano magbabago ang isang tao sa napakaikling panahon? Hinawakan niya ang kalapit na puno at binilisan ang takbo. Ang kanyang figure ay kumikislap sa pagitan ng mga puno na parang simoy ng hangin. Ang biglaang pagtaas ng bilis ay naging dahilan upang siya ay medyo mawalan ng balanse, pero nabuhayan siya ng loob ng hamampas ang mabilis na hangin sa kanyang balat. Sa loob ng ilang segundo, naging pamilyar siya sa tumaas na bilis at ginamit ang skill na swift steps. Tumalo ng kanyang bilis, at medyo nahihilo si Kyle, pero hindi siya tumigil at nagmamadaling nilagpasan ang mga puno. Kumalat ang kanyang sentido sa paligid, at kaagad niyang naramdaman ang mahinang huni ng mga ibon, at ang mga insektong gumagapang sa damuhan. Makalipas ang isang minuto, may narinig siyang mga bulungan ilang metro ang layo mula sa kanyang sarili. May nagsasalita. Tumigil si Kyle at pinaikit ang mga mata, nakatuon sa lugar kung saan niya narinig ang mga boses. Bia, saan ka nag-teleport at yung iba? Na-activate ba yung array na na-drawing ko? Ang tagal kong natulog kaya hindi ko alam ang eksaktong lokasyon ko ngayon. Bukod dito, hindi ko nakita ang gusali kung saan kami banihag nang magising ako. Sa halip, nakita ko ang malalaking tipak ng mga sirang brick. Nahuli ba ng Academy ang mga nanakit sa iyo? Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Kyle nang maalala niya ang dagwang katawan ni Bia. Nagpakawala siya ng isang malaking hininga at dahan-daang nagsimulang gumalaw patungo sa lugar kung saan niya narinig ang mga boses. Nahuli nga ng Academy ang ilan sa kanila. Gayunpaman, narinig ko na ang pangunahing salarin na nagplano ng lahat ay nakatakas ng hindi nasaktan, at ang principal ay nagsisikap na mahanap siya. Huminto si Kyle. Nag-isip siya tungkol sa taong naglakas loob na saktan si Bia. Nagpakita kami sa isang nayon. Ang nayon ng mga duwende na puno ng matatandang duwende. Nayon ng duwende. Nagtaas ng kilay si Kyle dahil sa pagtataka. Ibig bang sabihin ay napakalayo niya sa Kingdom Escalante? Tiningnan niya ang nag-iisang low-rank storage ring sa kanyang daliri. Ito ang singsing na dinampot niya habang nakikipaglaban sa mga lalaking nakasuot ng itim. Paano ako babalik sa Academy kung wala man lang akong malinis na damit? Sigaw ni Kyle sa loob-loob. Kailanman sa buhay niya ay hindi siya nakadama ng ganito kahirap. Ano ang tungkol sa aking mga singsing sa imbakan? May mana stones. Ang aking mga gintong barya. May plus S rank sword. Umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang nakakatuwang boses ni Bia. Natawa siya sa nagpapanik na boses nito. Tesk. Sok. Huwag kang umiyak. Nabawi ng lahat ng iba ang kanilang mga storage ring, kaya sa tingin ko ang iyong mga storage ring ay nasa principal. Nakahinga ng maluwag si Kyle, ngunit sa sumunod na segundo, natigilan siya. Sa isang mabilis na paggalaw, nagtago siya sa likod ng isang puno. Ilang hakbang ang layo sa kanya ay nakatayo ang isang matandang mag-asawa. Sumilip si Kyle mula sa likod ng puno, bahagyang nanliit ang mga mata niya nang makita ang matatas nilang tenga. Ang matandang mag-asawang duwende ay nakasuot ng puting damit. Napansin niyang naguguluhan ang matanda habang pilit na pinapakalma ang babaeng nasa tabi niya.
Ang matandang babae na may puting buhok ay nanunuya at itinulak ang berdeng buhok na matandang lalaki. Sabi niya sa huling sulat niya darating siya, bakit wala pa siya? Sa isang naguguluhan na ekspresyon, bumantong hininga ang berdeng buhok. Mahal, makinig ka sa akin. Busy ang apo natin. Nangako siyang babalik siya pagkalipas ng ilang araw. Uwi na tayo. Napakurap si Kyle nang makitang nag-aaway sila. Hindi niya sasabihin na nag-aaway sila. Sa halip, tila hinihimok ng matandang asawa ang tumakas na asawa na umuwi. Kumunat ang noo niya at pilit na inaalam ang lakas ng mga ito. Yung babae ay si Rank, pero hindi ko maramdaman ang ranggo ng matanda, mas malakas siya sa akin. Makalipas ang isang minutong pag-iisip, huminga ng malalim si Kyle at nagsuot ng inosenteng ekspresyon. Hindi siya sigurado sa kanyang kinalalagyan, kaya mas mabuting humingi siya ng kaunting tulong. Excuse me. Sa sandaling magsalita si Kyle, biglang lumingon ang lalaking may berdeng buhok at tinitigan siya ng nakapikit na mga mata. Tumayo ang matandang lalaki sa harap ng matandang babae sa isang proteksyon na tindig. Ibinuka niya ang kanyang bibig at isang malalim na boses ang umalingaw sa lahat ng dako. Sino ka? Paano ka nagpakita dito? Bakit hindi ko naramdaman ang presensya mo? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Kyle kahit marinig ang malamig na boses ng matanda. Itinago ng kanyang mahabang buhok ang kalahati ng kanyang mga mata habang kinakalikot niya ang kanyang mga daliri. Actually, I am lost. Sir, pwede po bang sabihin ninyo kung saan ang lugar na ito? Ang nag-aabang na boses ni Bia. Napabuntong hininga si Kyle nang makita ang kanyang talento, Triple S Plus rank, ang pinakamataas na potensyal na kilala. Ngunit matapos malaman ang tunay na lakas na nasa labas ng planetang ito, umiling siya na may mapait na ngiti. Ito ang pinakamataas na ranggo na maaaring makamit ng isang mortal kung may sapat siyang talento. Pero imposibleng malaman ang eksaktong potensyal pagkatapos ng Triple S Plus rank. Kapag ang isang tao ay tumuntong sa ascendant state, at nakakuha ng kaliwanagan mula sa universo, maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay patungo sa mas malaking landas. Napaisip si Kyle. Nagustuhan niya ang bagong kaalaman na natanggap niya, at dahil dito, ang kanyang paraan ng pag-iisip ay nagbago. Dati, gusto niyang maging sapat na malakas para protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngayon, gusto niyang makita kung ano ang nasa likod ng mga hangganan ng planetang ito. Kakayanin ko ba? Parang hindi sigurado ang kanyang boses, pero ang maliit na paggalaw ng kanyang labi ay nagpakita ng kanyang determinasyon. Ngayong alam na niya ang katotohanang nakatago, gusto niyang maabot ang isang makapangyarihang yugto. Gagawin niya ang kanyang makakaya at tingnan kung gaano siya kalayo makakarating sa landas na ito patungo sa immortalidad. Ano ang maaaring mangyari? Mabibigo siya. O baka mapapagod siya. Sa huli, makukontento siya sa kanyang mga pinili. Napangiti si Kyle. Mahigit isang taon na ang nakakaraan, gusto na niyang magpakalasing dahil sa mababang talento niya, at alam niyang kahit buong buhay niya ay magsumikap siya, hinding-hindi niya maaabot ang B rank. Pero ngayon, gusto niyang maabot ang tuktok. Paano magbabago ang isang tao sa napakaikling panahon? Hinawakan niya ang kalapit na puno at binilisan ang takbo. Ang kanyang figure ay kumikislap sa pagitan ng mga puno na parang simoy ng hangin. Ang biglaang pagtaas ng bilis ay naging dahilan upang siya ay medyo mawala ng balanse, pero nabuhayan siya ng loob ng hamampas ang mabilis na hangin sa kanyang balat. Sa loob ng ilang segundo, naging pamilyar siya sa tumaas na bilis at ginamit ang skill na swift steps. Tumalo ng kanyang bilis, at medyo nahihilo si Kyle, pero hindi siya tumigil at nagmamadaling nilagpasan ang mga puno. Kumalat ang kanyang sentido sa paligid, at kaagad niyang naramdaman ang mahinang huni ng mga ibon, at ang mga insektong gumagapang sa damuhan. Makalipas ang isang minuto, may narinig siyang mga bulungan ilang metro ang layo mula sa kanyang sarili. May nagsasalita. Tumigil si Kyle at pinaikit ang mga mata, nakatuon sa lugar kung saan niya narinig ang mga boses. Bia, saan ka nag-teleport at yung iba? Na-activate ba yung array na na-drawing ko? Ang tagal kong natulog kaya hindi ko alam ang eksaktong lokasyon ko ngayon. Bukod dito, hindi ko nakita ang gusali kung saan kami banihag nang magising ako. Sa halip, nakita ko ang malalaking tipak ng mga sirang brick. Nahuli ba ng Academy ang mga nanakit sa iyo? Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Kyle nang maalala niya ang dagwang katawan ni Bia. Nagpakawala siya ng isang malaking hininga at dahan-daang nagsimulang gumalaw patungo sa lugar kung saan niya narinig ang mga boses. Nahuli nga ng Academy ang ilan sa kanila.
Gayunpaman, narinig ko na ang pangunahing salarin na nagplano ng lahat ay nakatakas ng hindi nasaktan, at ang principal ay nagsisikap na mahanap siya. Huminto si Kyle. Nag-isip siya tungkol sa taong naglakas loob na saktan si Bia. Nagpakite kami sa isang nayon. Ang nayon ng mga duwende na puno ng matatandang duwende. Nayon ng duwende. Nagtaas ng kilay si Kyle dahil sa pagtataka. Ibig bang sabihin ay napakalayo niya sa Kingdom Escalante? Tiningnan niya ang nag-iisang low-rank storage ring sa kanyang daliri. Ito ang singsing na dinampot niya habang nakikipaglaban sa mga lalaking nakasuot ng itim. Paano ako babalik sa academy kung wala man lang akong malinis na damit? Sigaw ni Kyle sa loob-loob. Kailanman sa buhay niya ay hindi siya nakadama ng ganito kahirap. Ano ang tungkol sa aking mga singsing sa imbakan? May mana stones. Ang aking mga gintong barya. May plus S rank sword. Umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang nakakatuwang boses ni Bia. Natawa siya sa nagpapanik na boses nito. Tesk. Sok. Huwag kang umiyak. Nabawi ng lahat ng iba ang kanilang mga storage ring, kaya sa tingin ko ang iyong mga storage ring ay nasa principal. Nakahinga ng maluwag si Kyle, ngunit sa sumunod na segundo, natigilan siya. Sa isang mabilis na paggalaw, nagtago siya sa likod ng isang puno. Ilang hakbang ang layo sa kanya ay nakatayo ang isang matandang mag-asawa. Sumilip si Kyle mula sa likod ng puno, bahagyang nanliit ang mga mata niya nang makita ang matatas nilang tenga. Ang matandang mag-asawang duwende ay nakasuot ng puting damit. Napansin niyang naguguluhan ang matanda habang pilit na pinapakalma ang babaeng nasa tabi niya. Ang matandang babae na may puting buhok ay nanunuya at itinulak ang berdeng buhok na matandang lalaki. Sabi niya sa huling sulat niya darating siya, bakit wala pa siya? Sa isang naguguluhan na ekspresyon, bumantong hininga ang berdeng buhok. Mahal, makinig ka sa akin. Busy ang apo natin. Nangako siyang babalik siya pagkalipas ng ilang araw. Uwi na tayo. Napakurap si Kyle nang makitang nag-aaway sila. Hindi niya sasabihin na nag-aaway sila. Sa halip, tila hinihimok ng matandang asawa ang tumakas na asawa na umuwi. Kumunat ang noo niya at pilit na inaalam ang lakas ng mga ito. Yung babae ay si rank, pero hindi ko maramdaman ang ranggo ng matanda, mas malakas siya sa akin. Makalipas ang isang minutong pag-iisip, huminga ng malalim si Kyle at nagsuot ng inosenteng ekspresyon. Hindi siya sigurado sa kanyang kinalalagyan, kaya mas mabuting humingi siya ng kaunting tulong. Excuse me. Sa sandaling magsalita si Kyle, biglang lumingon ang lalaking may berdeng buhok at tinitigan siya ng nakapikit na mga mata. Tumayo ang matandang lalaki sa harap ng matandang babae sa isang proteksyon na tindig. Ibinuka niya ang kanyang bibig at isang malalim na boses ang umalangaw-ngaw sa lahat ng dako. Sino ka? Paano ka nagpakita dito? Bakit hindi ko naramdaman ang presensya mo? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Kyle kahit marinig ang malamig na boses ng matanda. Itinago ng kanyang mahabang buhok ang kalahati ng kanyang mga mata habang kinakalikot niya ang kanyang mga daliri. Actually, I am lost. Sir, pwede po bang sabihin ninyo kung saan ang lugar na ito? Tinitigan siya ng matanda na may hinala. Ang kanyang mga mata ay gumagala sa katawan ni Kyle, tila sinusubukang i-sense ang kanyang lakas, pero dahil sa artifact sa tenga ni Kyle, wala siyang maramdaman. Ibinuka ng matanda ang kanyang bibig para magsalita, pero sa sumunod na segundo ay hinampas siya ng babaeng nakatayo sa likuran niya. Dean, what the hell are you doing? Bakit mo tinatakot ang isang inosenteng bata? Tingnan mo, namutla siya sa sobrang lakas ng sigaw mo. Natigilan si Dean habang nakatitig sa asawa na nanlalaki ang mga mata. Claire. Hindi lang siya, pati si Kyle ay natigilan ng humakbang papalapit sa kanya ang matandang babae na may napakaamo at mainit na ngiti. Hindi pinansin ni Claire ang silent protest ni Dean habang nakatingin kay Kyle ng kumikislap na mga mata. Anak, anong pangalan mo? Kinusat ni Kyle ang kanyang mga mata. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, kitang-kita niya si Dean na nakatitig sa kanya, pero nang tingnan niya ang banayad ng ngiti ng matandang babae, isang pamilyar na mukha ang bumungad sa kanyang isipan, isang mukha na hinding-hindi niya makakalimutan. Ah, nakangiti siya katulad ni nanay. Sumili ang ngiti sa mukha ni Kyle nang magpakilala siya. Kyle ang pangalan ko. Ilang segundong tinitigan ni Claire si Kyle. Lumapit siya at hinawakan ang kamay niya. Sigaw ni Dean sa likod niya na delikado ang maniwala lang sa isang estranghero, pero hindi niya ito pinansin. Kyle. Ang ganda ng pangalan. Ang ganda ng buhok mo na kumikinang na parang bituin. Ang buhok ng namatay kong anak ay katulad ng sa iyo. Nipatikip si Dean sa bibig nang marinig ang sinabi ng asawa.
Bumantong hininga siya at tinapik ang balikat niya, pero tinabig ni Claire ang kamay niya. So Kyle, naliligaw ka na di ba? Gusto mo bang sumama sa akin? Malapit lang naman ang bahay ko, nakikita kong madumi ang suot mo. Maligo ka na at ipagluluto kita ng masasarap na pagkain. Si Claire ay tumingin kay Kyle nang may mga inaasahan, nagustuhan niya ito sa unang tingin. Kung hindi dahil sa kanyang malahiyas na berdeng mga mata, na may mahabang pilak na buhok, kamukhang kamukha niya ang kanyang anak. It took Kyle a few seconds to process everything, pero tumango siya. Well, kailangan ko ng ligtas na lugar na matitirhan hanggang sa makontak ko ang academy, kaya ayos lang siguro. Lumawak ang ngiti ni Claire nang makitang tumango si Kyle. Hinatak niya ang braso nito at nagsimulang maglakad patungo sa nayo na may matingkad na ngiti. Kyle, you can call me grandma. Gusto ko yon. Samantala, napabuntong hininga si Dean. Mukha siyang naliligaw habang nakasunod sa likod ng asawa habang nakabantay kay Kyle. Naglakad sila sa gubat, at ang tanging kausap ay si Claire habang nagkukwento ng mga lumang kwento kay Kyle na nakangiting nakikinig. Nalalaman ni Kyle ang kanyang kasalukuyang lokasyon, nasa loob siya ng Kingdom Tercia. Makalipas ang 10 minuto, nakarating sila sa isang open area na napapalibutan ng mga puno. Tumingin si Kyle sa paligid at pinagmasdan ang mga hanay ng mga kahoy na bahay. Malinis ang lugar, at walang mga tindahan o stall ang kalsada. Ang ilang matatandang duwende ay naglalakad sa paligid ng lugar na may mapayapang ekspresyon. I think it's the same village where Bia and the others got teleported. Napaisip siya, at dinala siya ni Claire sa harap ng isang bahay. Kyle, akin itong kahoy na bahay at maaari kang manatili dito hanggat gusto mo. Ang ilang matatandang duwende na naglalakad ay sumulyap kay Kyle na may nalilitong mga ekspresyon. Biglang dumating si Kyle, at hindi nila masense ang rank niya, pero napatigil sila nang titigan sila ni Claire. Walang nagawa si Dean kundi panoorin ang pagpasok ng kanyang asawa kay Kyle sa loob ng bahay na may matingkad na ngiti. Umiling siya na may mapait na ngiti at tahimik na sumunod sa likuran nila. Kahit na hinala ang itsura ni Kyle, basta masaya ang asawa, ayos lang. At saka, babantayan niya ang batang iyon. Samantala, pagkapasok ni Kyle sa bahay, ang una niyang ginawa ay ang maligo ng matagal. Binigyan siya ni Dean ng puting robe na isusuot, at paglabas niya, naghihintay sa kanya ang isang malaking mesa ng mainit na pagkain. Napabuntong hininga na tinignan ni Kyle ang pagkain. Wala namang laman. Ang tanging nakikita niya ay maraming uri ng gulay. Pagkain pa naman. Nagpasalamat siya sa matandang lola at kumain ng marami dahil nagugutom siya. Nang matapos siya at ang matandang mag-asawa ay umupo sa mga upuan sa isa sa mga silid. Nakatingin pa rin sa kanya si Dean na may kaunting hinala, pero hindi na iyon pinansin ni Kyle. Talagang nagpapasalamat siya sa kanilang tulong. Nakangiting tumingin si Kyle sa matatandang duwende. Lola, gusto kong kontaken ang pamilya ko. May communication device ka ba dito? Mahinang bulalas ni Claire at nilingan ang asawa. Mayroon pa ba tayong ibang communication device? Napakurap si Dean nang marinig ang tanong. Mahal, dalawa lang tayo at sinira mo noong nakaraang linggo nang hindi sinagot ng apo natin na si Regis ang mga tawag mo. Minasahe niya ang kanyang mga templo. Wala na silang anumang kagamitan sa komunikasyon. Isa pang sampal ang apo sa kanyang balikat. So ano? Hindi ka ba makabili ng isa pa? Sige, bibili ako bukas. Bumagsak ang mga balikat ni Dean sabay buntong hininga. Kasabay nito, isang malakas na excited na boses ang umalingaw-ngaw sa labas ng kanilang bahay. Old madam, surprise, I am back. Bahagyang napabuntong hininga si Dean at tumayo. Maging si Claire ay nagulat nang marinig ang pamilyar na boses. She scoffed when Dean ran away to meet the owner of the excited voice. So, he is finally back. Bubugbugin ko na siya. This little prick. Tumayo si Claire at naglakad sa likod ni Dean. Pinagmasdan ni Kyle ang mag-asawa at tahimik na sumunod sa kanilang likuran. Sa labas ng kahoy na bahay, nakatayo ang isang batang lalaki na nakasuot ng brown na hoodie at itim na pantalon na may matingkad na ngiti. Lola! Sigaw niya at ibinuka ang kanyang mga braso para yakapin nang makita niya ang mga figure ni Claire at Dean na umuusbong mula sa kahoy na bahay. Lola! Umalingaw-ngaw ang masiglang boses ni Regis, at ibinuka niya ang kanyang mga braso kay Claire na may malapad na ngiti. Katulad ni Dean, berde ang kanyang buhok at may brownish na mga mata. Katulad ni Claire at Dean, lumabas ang ilang matatandang duwende mula sa kanilang mga kahoy na bahay para salubungin siya nang marinig nila ang kanyang sigaw.
Halos lahat ng mga duwende sa nayon ay kilala si Regis dahil ginugol niya ang halos lahat ng kanyang pagkabata sa kanila. Siya ang nag-iisang liwanag sa buhay ni Claire matapos mawala ang kanyang anak. Gayunpaman, umalis siya sa nayon ng maging 17 taong gulang para pumasok sa isang academy at ituloy ang kanyang mga pangarap. Napaawang ang labi ni Regis nang tumayo si Claire sa harapan niya at binigyan siya ng nakamamatay na titig. Naghintay siya ng bukas ang mga braso, pero walang yamakap sa kanya. Kinakabahan siyang tumawa at napakamot sa ulo. Galit siya. Ilang butil ng pawis ang lumalabas sa kanyang noo habang nakatingin kay Dean para humingi ng tulong pero umiling lang ito na may seryosong ekspresyon. Tapos na siya para sa'yo. Walang nakakaalam kung sino ang nagsabi nito, pero sa sumunod na segundo, isang malakas na hampas ang dumapo sa balikat ni Regis, at napangiwi siya. Gustong tumutol si Regis, pero nang makita ang galit na mukha ni Claire, napatikip siya ng bibig at tumingin sa kanya na may nakakaawang mga mata. Pasensya na po Lola. Nakita ni Dean ang kanyang asawa at tahimik na ngumisi. Sa wakas, hindi lang siya ang binubugbog. Naputol ang kanyang pag-iisip dahil pagkatapos matamaan si Regis, lumingon ang kanyang asawa at tinitigan siya ng galit na galit. Anong tinatawa-tawa mo? Hindi ako. Bawal kang humakbang sa bahay. Sa malamig na utos, tumalikod si Claire at nagsimulang maglakad. Tahimik na sumunod si Regis sa likuran niya. He threw a mischievous grin at Dean, na nakatayo sa labas na may naaawang ekspresyon. Nakita sila ni Kyle na papalapit at humakbang palayo, pero nanliit ang mga mata ni Regis sa kanyang figure. Sino ito? Nakakunot ang noo niyang tinuro si Kyle. Hindi naman araw-araw may sumusulpot na batang lalaki sa village nila. Hindi matulis ang tenga ni Kyle. Hindi bihira na makakita ng tao sa kanilang kaharian, pero hindi niya inaasahan na may makikita siyang nakatayo sa harap ng kanyang bahay. Napatingin si Claire kay Kyle at sumilay ang ngisi sa mukha nito. Anak ko siya. May problema ka ba? Ano ba? 2 taon lang akong wala at nagkaanak ka na. Isa pang sampal ang dumapo sa kanyang ulo, at nag-click ang dila niya. Napabuntong hininga si Claire at marahang hinimas ang ulo ni Regis. Sabi mo babalik ka paminsan-minsan para makipagkita sa akin, pero hindi ka man lang nag-abalang sagutin ang mga tawag ko. Kaya ako nagagalit. Nakangiting hinawakan ni Regis ang kamay niya. I'm sorry. Kasalanan ko. Hindi ko na uulitin. Pagkatapos, pumasok sila sa bahay at ipinakilala siya ni Claire kay Kyle. Noong una, nag-aalinlangan si Regis sa biglaang pagdating ni Kyle, pero nang wala siyang maramdaman mula kay Kyle at makita ang mahina nitong itsura, ibinaluwala na niya ito. Bubugbugin niya si Kyle kapag sinubukan ng huli na gumawa ng kahit anong nakakatawa. Naging gabi ang araw, at pagkatapos kumain, pinapasok na ni Claire si Dean sa bahay. Parehong iniwan ni na Kyle at Regis ang mag-asawa at naglakad saglit sa nayon. Sa gabi, kumikislap ang mga bituin sa langit. Ang mga kalsada ay lumiwanag sa mga lampara na nakasabit sa mga puno. Tahimik at payapa ang kapaligiran. Lumingalinga si Kyle sa paligid at wala siyang nakitang tao. Tahimik na tumabi sa kanya si Regis, pero makalipas ang ilang minuto, hindi na niya ito nakayanan at bumulong. Sino ka, silver hair? Paano ka napunta dito? Mukhang mas bata ka sa akin at mahina. Ibinente ka ba ng parents mo sa masasamang tao, pero dahil gusto mo ng kalayaan, tumakas ka. Napakunot ang noo ni Regis nang maisip niya ang tungkol sa pang-aalipan. Ipinagbawal ito, pero ang ilang mga nakatagong organisasyon ay gagawa nito para kumita ng pera. Ilang buwan na ang nakalipas, si Regis at ang kanyang mga kaklase ay naatasan na hulihin ang isang katulad na grupo ng mga tao. Kaya personal niyang nasaksihan ang sakit ng mga babaeng iyon na nakadina na parang mga hayop. Matapos masaksihan ang gayong mapangwasak na eksena, hindi na niya nagagawang makipag-ugnayan ng normal sa iba. Tumigil pa siya sa pakikipag-usap sa kanyang lolo't lola. Tiningnan ni Kyle si Regis at nag-isip. Nakita niyang naging matigas ang ekspresyon ni Regis nang magsalita ito tungkol sa mga evil thugs. Baka nakaranas siya ng hindi maganda. Pagkatapos ng ilang oras na kasama si Regis, alam ni Kyle na napaka-wild ng imahinasyon nito. Nag-isip siya sandali at lumingon kay Regis. Hindi ako binente ng mga magulang ko. Pinalayas lang nila ako dahil ako ang pinakamahina sa aming magkakapatid. Wow! Paano ako magsisinungaling ng walang kahirap-hirap? Kung narinig ni Nanian at Ray ang linyang ito, bubugbugin nila ako. Napabuntong hininga si Regis at tinapik ang balikat niya. Ayos lang. Lahat ay kailangang magdusa sa isang paraan o iba pa sa kanilang buhay.
Tumango si Kyle na may seryosong ekspresyon. Talagang magdurusa ako kung alam ng tatay ko na sinaktan ko siya sa likod niya. Kaya't dadalhin ko ang sikretong ito sa aking libingan. Ngumiti si Regis at inilahad ang kamay. Anyway, let me introduce myself properly. My name is Regis Gravis. I am 19 years old. Nag-aaral ako sa Loon Academy bilang senior student. Napatingin si Kyle sa kamay niya at bahagyang umiling. Kyle Ohan. 18 years old na ako. Napangiti si Regis sa seryosong ekspresyon nito, at nang umuwi sila, talagang nagulat si Claire nang makitang pala kaibigan sila sa isa't isa. Nanatili si Kyle sa matandang mag-asawa sa loob ng 2 araw at matiyagang hinintay si Dean na makakuha ng kagamitan sa komunikasyon para makontak niya ang academy, pero gagawa si Dean ng ilang dahilan para maiwasan ang paksa. Natarante si Kyle dahil gusto na niyang umalis, pero pagkatapos ay tinapik ni Regis ang kanyang balikat na may seryosong ekspresyon at sinabi sa kanya ang isang nakatagong sikreto. Gusto ka ni Claire. Gusto kanyang ampunan. Kaya hindi ko akalain na bibili sila ng communication device sa buhay na ito. Anyway, sino ang gusto mong kontakin? Hindi ka ba pinalayas ng pamilya mo? Mas maganda kung dito ka na lang kay Claire. Mabuting ina siya at mag-aalaga sa iyo. Napatingin si Kyle sa ekspresyon ni Regis at alam niyang seryoso siya. Halos gusto na niyang i-facepalm ang sarili dahil bumalik ang kanyang kasinungalingan. Gusto kong kontakin ang mga kaibigan ko at gusto kong bumalik dahil mag-aalala sila sa akin. Nagtaas ng kilay si Regis at tumango. How about it, aalis ako papuntang academy bukas, sumama ka sa akin. Ibibigay ko sana sa iyo ang communication device ko, pero wala sa akin ngayon. Iniwan ko ito sa academy. Nag-isip sandali si Kyle at pumayag. Hindi ito masamang ideya. Kinabukasan ng madaling araw, naghanda na silang dalawa para umalis, pero pinigilan sila ni Claire habang umiiyak. Tinapik niya ang kamay ni Kyle at galit na tumingin kay Regis. Gusto mong umalis, kesa pumunta ka na lang mag-isa, bakit mo isasama ang anak ko? Tignan mo siya, parang namumutla na siya. Masyadong delikado ang buhay syudad para sa kanya. Buti pa siya sa akin tumira. I will ask Dean to get a communication device. Tumawa si Regis at inalis ang mga kamay ni Claire na nakahawak kay Kyle. Lola, kilalang kilala kita. Hinding-hindi mo siya papakawalan. At saka, huwag kang mag-alala sa kanya, paprotektahan ko itong mahinang pritong ito. Napailing si Kyle nang marinig ang usapan nila. Tinapik niya ang balikat ni Regis na may seryosong ekspresyon. Lumingon si Regis at tumingin sa kanya na nakakunot ang noo. What? Don't worry, hindi kanya mapipilit na manatili rito. Sabay tayong aalis. Hindi yon. Gusto ko lang sabihin na hindi ako mahina, kaya kong protektahan ang sarili ko. Seryosong sabi ni Kyle, pero humagalpak ng tawa si Regis. Nakita mo na ba ang sarili mo sa salamin? Medyo buffy ka, pero dahil sa mapatla mong balat, mukha kang mahina. Kahit ang mga kamay mo ay mukhang napakaselan, naniniwala akong hindi ka nakahawak ng arma sa iyong mga kamay. Tiningnan ni Regis ang kanyang mga kamay, pero dahan-daang bumulong. Why can't I sense your rank? Hindi ka ba dumaan sa awakening process? Gustong sumagot ni Kyle nang pumasok si Dean sa kwarto. Regis, oras na para umalis. Kailangan mong maglakad mula rito. Pagkarating mo sa hangganan ng nayon, may naghihintay sa iyo doon na merchant cargo. Ipapadala ka nila sa malapit na teleportation array. Tumango si Regis at tinuro si Claire. Grab your wife, aalis na si Kyle sa akin. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Dean, pero tumango siya at pinigilan si Claire. Napabuntong hininga si Kyle, at kasama si Regis, lumabas siya ng kwarto. Nang makalabas sila ng silid, umalangaw-ngaw sa kanilang mga tenga ang galit na sigaw ni Claire. Dean! Tapos ka na! Napatingin si Kyle kay Regis at pareho silang binilisan, agad na lumabas ng bahay para hindi madamay sa away ng mag-asawa. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.